Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Dogecoin, kung saan ang sabi po rito ay court dismisses Dogecoin manipulation lawsuit against Elon Musk and Tesla. Yan, matagal-tagal na po yung kaso na ito at ngayon lamang po sila naglabas ng update tungkol dito. Kaya yan, nagawa na rin po natin tutukan yung kaso na ito na ginoong Elon Musk. Pero ayan, ngayon ay yung sa mga hindi po nakakalam ay kinasuhan po kasi si Ginoong Elon Musk, kung saan ay siya raw po ay nagsagawa ng price manipulation dito kay Dogecoin. At sa kanyang price manipulation na ito ay nagawa daw po niyang kumita, ngunit marami raw pong ibang mga investors ang naapektuhan rito, kung saan ay sila ay natalo. Kaya ayan yung parang pinakapunot dulo kung bakit kinasuhan itong si Ginoong Elon Musk. At sa mga hindi pa nakakaalam ay itong si Ginoong Elon Musk ay paborito po niyang meme coin itong si Dogecoin. Kaya ayan po ang ating pag-uusapan dito kung ano ang naging resulta sa kanyang kaso na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayun po mga ka-crypto, sa atin pong pagpapatuloy ay ang sabi po rito ay Judge Hillerstein dismisses the Dogecoin manipulation lawsuit against Elon Musk and Tesla 2 years after it was filed, citing a lack of evidence. Ayan, 2 years na po pala yung kaso na ito. Kaya matagal-tagal na rin. Tapos ngayon lamang po ito natapos. Yan ang nag-dismiss po dito sa kaso na ito ay si Judge Hillerstein. Ayan, kung saan ay yung Dogecoin manipulation lawsuit laban kay Ginoong Elon Musk at ang Tesla ay kanya pong dinismiss sapagkat hindi raw po ito kulang daw po or hindi raw po sapat ang ebidensya dito. According to the judge, the case lacked evidence to continue as the plaintiff claims were not synchronous with the evidence provided. He then dismissed the lawsuit on those legal grounds. Kaya yan po yung naging basehan ng judge dito kung bakit po niya dinismiss ang kaso na ito. Yan, sabi niya rito ay hindi raw po tumutugma yung mga ebidensya na inilabas or ipinapakita ng mga plaintiff. Ayan, o yung nagkaso kay Ginoong Elon Musk. Kaya dahil dyan, yan, sa madaling salita ay walang sapat na ebidensya, ay dinismiss ng judge yung kaso na ito. Kaya, ayan, recall that a group of investors sued Musk and Tesla 2 years back for allegedly manipulating Dogecoin for personal gain, claiming he hurt holders of the meme coin. Ayun na nga, yung gaya ng sinabi ko kanina na yung merong mga investors ang malaki raw yung natalo sa kanila dahil sa kagagawa ni Ginoong Elon Musk, kung saan ay kanya pong minanipulate ang presyo ni Dogecoin. Yan, kanya pong minanipulate daw ito para siya ay kumita. Pero hindi niya alam na may maraming mga ibang holders or investors ni Dogecoin ang natalo or nagkaroon ng malaking loss dito. Kaya yan, in the June 2022 lawsuit, the plaintiff demanded a staggering $258 billion compensation for damages and losses. Kaya ayan, nitong nakalipas po na taong 2022 ay yung mga plaintiff or yung mga nagkaso dito kay Ginoong Elon Musk ay humihingi po sila ng napakalaking halaga ng compensation para sa kanilang para sa damages at saka losses. So biruin mo naman, $258 billion yung kanilang hinihingi na compensation. At yan, nakakapagtaka at bakit napakalaki. Kaya yan po, ngayon ay natapos na po ito at dinismiss po ni Judge Hillerstein yung kaso na ito. Kaya ayan, panalo po si Ginoong Elon Musk. Kaya
Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.